Hinuhubog tayo ng karanasan. Kung ganito lamang ang lagit-laging ihahain sa bawat isa sa mga pamantasan at silid-aralan, darating ang araw na hindi na tayo makikipagkompetisyon alang-alang sa mga nakaambang merito at medalya. Mapagpalayang araw sa ating lahat. Ako si Mac Vincent Mirabuna. Simulan nating ihain sa hapag ng talakayan ang mga dalumat kung bakit likas na nagkakawatak-watak ang mga tao. Una, tumingin tayo sa ating mga daliri. Sinasabi ng mga eksperto na may kaugnayan ang pagkakaroon natin ng pansariling uri ng dugo sa hulma ng mga guhit sa ating daliri. Kaya nga kapag kinuha sa hinlalaki ang identifikasyon ng mahigit 8 bilyong bilang ng mga tao, ay tiyak na makakakuha tayo ng 8 bilyong bilang ng pagkakakilanlan. Ikalawa, sa sinabi ni Luwalhati Bautista sa libro nitong Bata, Bata, Paano Ka Ginawa? Kung saan sa panahon daw na putulin ng ating pusod kapag tayo ay ipanganak, ay ibang tao na raw tayo sa ating mga magulang. Hindi ba't questionable ang sabihin na hindi tayo ugnay sa ating mga mahal sa buhay? Ikatlo, sa geographical na taglay ng ating bansa, mahigit 7,000 mga pulo ang bumubuo sa Pilipinas. Mahigit 180 ito-linguistikong mga grupo na may kanya-kanyang wika at pamumuhay. Isama na rin natin ang mga paksyon mula sa sarili-sariling filosofiya ng mga tao na nakatira sa magkakalayong lugar. Pati na rin ang mga partido sa politika na silang nagbabangayan, nagbabantaan ng pagkitil, nagsisiraan. At kung babalik tayo sa nakaraan hanggang sa panahong kasalukuyan, bibihira ang mga kasaysayan na matagumpay tayong nagkaisa. Ang punto, ang dami-raming mga bagay ang nagpapatunay na magkakaiba tayong hayop ayon sa ating perspektiba. Pinipili natin kumilos ayon sa ating kakayahan. Pinipili nating umiral depende sa sirkulo ng mga tao na pakiramdam natin ay kaisa natin ng pagkilos, pag-iisip at paniniwala. At totoo naman, walang mali sa mga ito. Pero dito ko gustong bigyang diin ang pagkakaroon ng kahalagahan ng pangkalahatang danas ng mamamayan bilang tulay sa pang-individual nating pagkahubog. Simulan natin sa taong 1986 buwan ng Pebrero, isang araw sa kahabaan ng EDSA. Nagtipon-tipon ng mahigit 100,000 bilang ng mga Pilipino upang mag-aklas sa diktatoryang Marcos. Pumaimbabaw ang mga talumpati, dumagungdong ang mga sinulat nating awit, nakinig at nagbisa ang iba ng mga tula. Dumagungdong at nagsiulputan ang mga banner na gawa ng ating kapita-pitagang mga alagad ng sining, ipinangharang sa mga bala ng tangke ang mga libro. Ibinigay ng mga madre ang hawak-hawak nilang bulaklak sa mga armadong militar. Dito ay natutunan nating yakapin ang kultura at sining ng pagmamahal. Tumalon tayo sa taong 2006, laban ni Pacquiao kontra kay Morales. Tumigil mamasada ang mga tsuper, natiwangwang ang kahabaan ng EDSA. Bumaba ang bilang ng mga krimen. Nagkaisa ang sambayan ng Pilipino upang sumuporta sa pambansang kamao. Marami ang napuno ng inspirasyon. Natutunan ng mga bata na mangarap na maging boksinghero. Taong 2020 nang manalo si Heidelin Diaz ng gintong medalya sa Tokyo Olympics, nagpunyagi ang mga taga-suporta. Nagkaroon ng pagkakataon na masipat natin ng ibang sports na may bentahe ang lahi natin. Kaya naman pala nating manalo kung dedikasyon at lakas ng pagiging Pilipino ang gagamitin nating sandata sa ibang lahi. Huwag nating kalimutan si Carlos Yulo, nakaraang nag-uwi ng 2 gintong medalya sa nagdaang Olimpiko. Binasag ang stereotipikong paniniwala ng marami na hindi natin kayang manalo sa gymnastics. Pero teka lang, sa kabila ng lahat ng mga ito ay uulitin ko, hindi ang mga gintong medalya ang matagumpay na pagtatakwil sa diktador o ang pag-uwi ng titulo bilang pinakamagaling ang mga bagay na pinapahalagahan ko. Walang iba kung hindi ang proseso, ang paglalakbay kung paano tayo natututo at umiigpaw. Hinuhubog tayo ng karansan. At sa kabila ng napakaraming konsepto na pumupukpok sa atin na likas tayong watak, alalahaning minsan tayo nagkaisa sa proseso ng pakikisimpatya at pakikidigma sa kultura, sa sining at sa palakasan.
At kung ang magiging basehan lamang ng programang ito ay tutuon sa pag-unlad natin na nakabatay sa mga gantimpala at pagpupugay, habang ipinagsasawalang bahala natin ang estetikong dulot ng pagtatala ng alaala kung paano tayo naging ganito at naging ganyan, baka hindi naman talaga tayo nahuhubog. Baka nagpapahulma lamang tayo alang-alang sa mga kapalit na karangalan. Uulitin ko, hinuhulma, nahuhubog tayo sa karanasan. At kung sa hinaharap ay dumating ang isang kompetisyong walang pangako ng anumang mirito at medalya, mga kapatid, huwag tayong magdalawang isip na yakapin ang pinakamahalagang bagay sa lahat, ang proseso. Si Kai, maligayang kaarawan, Andres Bonifacio.